Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 34, Isang banal na ministeryo. Sa kanyang buhay at mga aral ay nagbigay si Kristo ng perpektong halimbawa ng di makasariling ministeryo na nagmula sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng paglikha ng mundo, at sa pamamagitan ng pagtataguyod ng lahat ng bagay, siya ay patuloy na naglilingkod sa iba. Pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Mateo Kapitulo 5 versikulo 45. Ang ideal na ito ng ministeryo ay ipinagkatiwala ng Ama sa kanyang anak. Si Jesus ay ibinigay upang tumayo sa ulo ng sangkatauhan, sa pamamagitan ng kanyang halimbawa upang ituro kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod. Buong buhay niya ay nasa ilalim ng batas ng paglilingkod. Naglingkod siya sa lahat, naglingkod sa lahat. Paulit-ulit na sinubukan ni Jesus na itatag ang kanyang prinsipyo sa kanyang mga disipulo. Nang humiling sina Santiago at Juan na maging higit na kadakilaan, sinabi niya, "Sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo, ay maging ministro ninyo, at ang sinumang nagnanais na maging pinuno sa inyo, ay maging lingkod ninyo, kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami." Mateo Kapitulo 20 versikulo 26 hanggang 28. Mula sa kanyang pag-akyat sa langit ay ipinagpatuloy ni Kristo ang kanyang gawain sa lupa sa pamamagitan ng mga piniling embahador, kung saan siya ay nagsasalita sa mga anak ng tao at naglilingkod sa kanilang mga pangangailangan. Ang dakilang pinuno ng simbahan ay nangangasiwa sa kanyang gawain sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng mga taong inorden ng Diyos upang kumilos bilang kanyang mga kinatawan. Ang posisyon ng mga tinawag ng Diyos upang gumawa sa salita at doktrina para sa pagpapatibay ng kanyang simbahan, ay isa sa mabigat na responsibilidad. Sa kahalili ni Kristo sila ay dapat magsumamo sa mga lalaki at babae na makipagkasundo sa Diyos, at magagampanan lamang nila ang kanilang misyon kapag tumanggap sila ng karunungan at kapangyarihan mula sa itaas. Ang mga ministro ni Kristo ay ang espiritual na mga tagapag-alaga ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Ang kanilang gawain ay inihalin tulad sa gawain ng mga bantay. Noong unang panahon, ang mga sentinel ay madalas na nakalagay sa mga pader ng mga lungsod, kung saan, mula sa mga matataas na lugar, matatanaw nila ang mga mahahalagang post na dapat bantayan, at magbigay ng babala sa paglapit ng isang kaaway. Sa kanilang katapatan nakasalalay ang kaligtasan ng lahat sa loob. Sa nakasaad na mga agwat sila ay kinakailangan na tumawag sa isa't isa, upang matiyak na ang lahat ay gising at walang pinsalang nangyari. Ang sigaw ng kagalakan o ng babala ay ipinadala mula sa isa't isa, bawat isa ay paulit-ulit ang tawag hanggang ito ay umalangaw-ngaw sa buong lungsod. Sa bawat ministro ay ipinahayag ng Panginoon, "O anak ng tao, inilagay kitang bantay sa sambahayan ni Israel, kaya't iyong maririnig ang salita sa aking bibig, at babalaan mo sila mula sa akin. Pagka aking sinabi sa masama, o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, kung hindi ka magsasalita upang babalaan ang masama sa kanyang lakad, ang masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking hihilingin sa iyong kamay. Gayunpaman, kung iyong babalaan ang masama sa kanyang lakad na tumalikod roon, nailigtas mo ang iyong kaluluwa." Ezekiel Kapitulo 33 versikulo 7 hanggang 9. Ang mga salita ng propeta ay nagpapahayag ng solemna na pananagutan ng mga itinalaga bilang mga tagapag-alaga ng simbahan ng Diyos, mga katiwalaan ng mga hiwaga ng Diyos. Sila ay tatayo bilang mga bantay sa mga pader ng sayon, upang patunugan ang tanda ng alarma sa paglapit ng kaaway. Ang mga kaluluwa ay nasa panganib na mahulog sa ilalim ng tukso, at sila ay mapapahamak maliban kung ang mga ministro ng Diyos ay tapat sa kanilang pagtitiwala. Kung sa anumang kadahilanan ang kanilang espiritual na mga pandama ay naging masyadong manhid na hindi nila matukoy ang panganib, at sa pamamagitan ng kanilang kabiguan na magbigay ng babala sa mga tao ay mapahamak, hihingin ng Diyos sa kanilang mga kamay ang dugo ng mga naliligaw. Pribilehiyo ng mga bantay sa mga pader ng sayon na mamuhay ng napakalapit sa Diyos, at maging madaling kapitan sa mga impresyon ng kanyang espiritu, na magagawa niya sa pamamagitan nila na sabihin sa mga lalaki at babae ang kanilang panganib at ituro sila sa lugar ng kaligtasan. Tapat nilang babalaan sila sa tiyak na resulta ng pagsuwi, at tapat na ingatan nila ang kapakanan ng simbahan.
Sa anumang oras ay maaaring ipahinga nila ang kanilang pagbabantay. Ang kanila ay isang gawain na nangangailangan ng pagsasanay ng bawat faculty ng nilalang. Sa mga tunog ng trumpeta ang kanilang mga tinig ay dapat na itinaas, at hindi kailanman sila ay magpapatunog ng isang nag-aalinlangan, hindi tiyak na nota. Hindi para sa kabayaran ang kanilang paggawa, ngunit dahil hindi nila magagawa ang iba, dahil napagtanto nila na may kahabag-habag sa kanila kung mabibigo silang ipangaral ang ebanghelyo. Pinili ng Diyos na tinatakan ng dugo ng pagtatalaga, sila ay magliligtas sa mga lalaki at babae mula sa nalalapit na pagkawasak. Ang ministro na isang kamanggagawa ni Kristo ay magkakaroon ng malalim na pagkadama ng kabanalan ng kanyang gawain at ng pagpapagal at sakripisyong kinakailangan upang matagumpay na maisagawa ito. Hindi niya pinag-aaralan ang sarili niyang kadalian o kaganhawahan. Nakakalimot siya sa sarili. Sa kanyang paghahanap sa nawawalang tupa ay hindi niya namamalayan na siya mismo ay pagod, giniginaw, at nagugutom. Siya ay mayroon lamang isang bagay na nakikita, ang pagliligtas sa nawawala. Siya na naglilingkod sa ilalim ng bandera ng dugo ni Emmanuel ay magkakaroon ng gawain na mangangailangan ng magiting na pagsisikap at pagtitiis. Ngunit ang kawal ng krus ay nakatayong walang pagkukulang sa unahan ng labanan. Habang pinipilit ng kaaway ang pag-atake laban sa kanya, lumingon siya sa moog para sa tulong, at habang dinadala niya sa Panginoon ang mga pangako ng salita, siya ay pinalakas para sa mga tungkulin ng oras. Napagtanto niya ang kanyang pangangailangan ng lakas mula sa itaas. Ang mga tagumpay na kanyang natamo ay hindi humahantong sa pagtataas ng sarili, ngunit nagiging dahilan upang siya ay sumandal ng higit at mas mabigat sa makapangyarihang isa. Sa pagtitiwala sa kapangyarihang iyon, nagagawa niyang ipakita ang mensahe ng kaligtasan ng mapilit na ito ay nanginginig sa ibang mga isipan. Siya na nagtuturo ng salita ay kailangang mamuhay ng may kamalayan, oras-oras na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita, sapagkat narito ang pinagmumulan ng lakas. Ang pakikipag-isa sa Diyos ay magbibigay sa mga pagsisikap ng ministro ng kapangyarihang higit pa sa impluwensya ng kanyang pangangaral. Sa kapangyarihang ito ay hindi niya dapat payagan ang kanyang sarili na pagkaitan. Taglay ang kasipagan na hindi maitatanggi, dapat siyang magsumamo sa Diyos na palakasin at patibayin siya para sa tungkulin at pagsubok, at hawakan ang kanyang mga labi ng buhay na apoy. Napakaliit ng pananalig na kadalasang taglay ng mga embahador ni Kristo sa mga walang hanggang katotohanan. Kung ang mga tao ay lalakad na kasama ng Diyos, itatago niya sila sa bitik ng bato. Kaya nakatago, makikita nila ang Diyos, gaya ng pagkakita ni Moises sa kanya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at liwanag na kanyang ibinibigay ay mas mauunawaan nila at makamit ang higit pa sa inaakala nilang posible ng kanilang hangganang paghatol. Pinakamatagumpay na ginagamit ang panlilinlang ni Satanas laban sa mga nanlulumo. Kapag ang panghihina ng loob ay nagbabanta na madaig ang ministro, hayaan siyang ipalaganap sa harap ng Diyos ang kanyang mga pangangailangan. Noong ang langit ay parang tanso kay Pablo na siya ay lubos na nagtiwala sa Diyos. Higit sa karamihan ng mga tao, alam niya ang kahulugan ng paghihirap, ngunit pakinggan ang kanyang matagumpay na sigaw habang, dinapuan ng tukso at labanan, ang kanyang mga paa ay dumidiin patungo sa langit, ang aming magaang paghihirap, na sa isang sandali lamang, ay gumagawa para sa amin ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian, samantalang kami ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 17-18. Ang mga mata ni Pablo ay laging nakatuon sa hindi nakikita at walang hanggan. Napagtatanto na siya ay nakikipaglaban sa mga supernatural na kapangyarihan, inilagay niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, at dito nalilatag ang kanyang lakas. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakita sa kanya na hindi nakikita na ang lakas at sigla ng kaluluwa ay natatamo at ang kapangyarihan ng lupa sa pag-iisip at pagkatao ay nasa Syria. Ang isang pastor ay dapat na malayang makisalamuha sa mga taong pinaghirapan niya, upang sa pamamagitan ng pagiging pamilyar sa kanila ay malaman niya kung paano iaangkop ang kanyang pagtuturo sa kanilang mga pangangailangan. Kapag ang isang ministro ay nangaral ng isang sermon, ang kanyang gawain ay nagsisimula pa lamang. May personal na gawain para sa kanya. Dapat niyang bisitahin ang mga tao sa kanilang mga tahanan, makipag-usap at manalangin kasama nila sa teen time at pagpapakumbaba.
May mga pamilyang hindi kailanman maaabot ng mga katotohanan ng salita ng Diyos maliban kung ang mga katiwala ng kanyang biyaya ay pumasok sa kanilang mga tahanan at ituro sila sa mas mataas na daan. Ngunit ang puso ng mga gumagawa ng gawaing ito ay dapat na tumibok kasabay ng puso ni Kristo. Marami ang naiintindihan sa utos, lumabas kayo sa mga lansangan at mga bakuran, at pilitin silang magsipasok, upang ang aking bahay ay mapuno. Lucas Kapitulo 14 versikulo 23. Hayaang ituro ng mga ministro ang katotohanan sa mga pamilya, na lumalapit sa mga pinaghirapan nila, at habang sila ay nakikipagtulungan sa Diyos, bibihisan niya sila ng espiritual na kapangyarihan. Papatnubayan sila ni Kristo sa kanilang gawain, na magbibigay sa kanila ng mga salita upang sabihin na lulubog sa puso ng mga nakikinig. Pribilehiyo ng bawat ministro na makapagsabing kasama ni Pablo, hindi ko iniwasan na ipahayag sa inyo ang lahat ng payo ng Diyos. Wala akong ipinagkait na anumang bagay na kapakipakinabang sa inyo, kundi ipinakita ko sa inyo, at itinuro sa inyo sa hayag, at sa bahay-bahay, pagsisisi sa Diyos, at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Gawa Kapitulo 20 versikulo 27, 20, 21. Ang tagapagligtas ay nagbahay-bahay, pinagaling ang mga may sakit, inaaliw ang mga nagdadalamati, pinapaginhawa ang mga nagdadalamati, nagsasalita ng kapayapaan sa mga nalulungkot. Kinalong niya ang maliliit na bata at binasbasan sila, at nagsalita ng mga salita ng pag-asa at aliw sa pagod na mga ina. Sa walang humpay na lamang at kahinahunan ay sinalubong niya ang bawat anyo ng kapigatian at kapigatian ng tao. Hindi para sa kanyang sarili ngunit para sa iba siya ay gumawa. Siya ang lingkod ng lahat. Ito ay kanyang karne at inumin upang magdala ng pag-asa at lakas sa lahat ng kanyang nakausap. At habang ang mga lalaki at babae ay nakikinig sa mga katotohanang nahulog mula sa kanyang mga labi, na lubhang kakaiba sa mga tradisyon at dogma na itinuro ng mga rabay, umusbong ang pag-asa sa kanilang mga puso. Sa kanyang pagtuturo ay may kataimtayman na nagpauwi sa kanyang mga salita ng may kapangyarihang mapanghikayat. Ang mga ministro ng Diyos ay dapat matuto ng paraan ng paggawa ni Kristo, upang maihatid nila mula sa kamalig ng kanyang salita ang magbibigay ng espiritual na pangangailangan ng mga pinaghirapan nila. Kaya lang nila matupad ang kanilang tiwala, ang parehong espiritu na nananahan kay Kristo habang siya ay nagbigay ng pagtuturo na palagi niyang tinatanggap, ang siyang magiging bukal ng kanilang kaalaman at ang lihim ng kanilang kapangyarihan sa pagpapatuloy ng gawain ng tagapagligtas sa mundo. Ang ilan na nagpagaw sa ministeryo ay nabigo sa pagkamit ng tagumpay dahil hindi nila ibinigay ang kanilang lubos na interes sa gawain ng Panginoon. Ang mga ministro ay dapat na walang nakakatuwang interes maliban sa dakilang gawain ng pag-akay ng mga kaluluwa sa tagapagligtas. Ang mga mangingisda na tinawag ni Kristo, ay iniwan kaagad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Ang mga ministro ay hindi maaaring gumawa ng katanggap-tanggap na gawain para sa Diyos at sa parehong oras ay nagdadala ng pasanin ng malalaking personal na negosyo. Ang gayong paghahati ng interes ay nagpapalabo sa kanilang espiritual na pangunawa. Ang isip at puso ay abala sa mga bagay sa lupa, at ang paglilingkod kay Kristo ay pumapangalawa. Hinahangad nilang hubugin ang kanilang gawain para sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kalagayan, sa halip na hubugin ang mga pangyayari upang matugunan ang mga hinihingi ng Diyos. Ang lakas ng ministro ay kailangan lahat para sa kanyang mataas na tungkulin. Ang kanyang pinakamahusay na kapangyarihan ay pag-aari ng Diyos. Hindi siya dapat makisali sa espekulasyon o sa anumang negosyong magpapatalikod sa kanyang dakilang gawain. Walang taong nakikidigma, ang pahayag ni Pablo, ang gumagambala sa kanyang sarili sa mga gawain ng buhay na ito, upang masiyahan siya sa pumili sa kanya na maging kawal. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4. Kaya't binigyang diin ng apostol ang pangangailangan ng ministro ng walang pag-aalinlangan na pagtatalaga sa paglilingkod sa guro. Ang ministro na ganap na nakatalaga sa Diyos ay tumangging makisali sa mga negosyong makahahadlang sa kanya sa pagbibigay ng kanyang sarili ng buo sa kanyang sagradong tungkulin. Hindi siya nagsusumikap para sa makalupang karangalan o kayamanan. Ang kanyang isang layunin ay upang sabihin sa iba ang tagapagligtas, na ibinigay ang kanyang sarili upang dalhin sa mga tao ang kayamanan ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang pinakamataas na pagnanais ay hindi mag-ipon ng kayamanan sa mundong ito,
ngunit upang ipaalam sa mga walang malasakit at mga hindi tapat ang mga katotohanan ng kawalang hanggan. Maaaring hilingin sa kanya na makisali sa mga negosyo na nangangako ng malaking makamundong pakinabang, ngunit sa gayong mga tukso ay ibinalik niya ang sagot, ano ang mapapakinabang ng tao, kung makamtan niya ang buong mundo, at mawala ang kanyang sariling kaluluwa. Marcos Kapitulo 8 versikulo 36. Iniharap ni Satanas ang panghihikayat kay Kristo, alam na kung tatanggapin niya ito, ang mundo ay hindi kailanman matutubos. At sa ilalim ng iba't ibang pagkukunwari ay inihaharap niya ang parehong tukso sa mga ministro ng Diyos ngayon, batid na yaong mga nalinlang nito ay magiging huwad sa kanilang pagtitiwala. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga ministro ay maghangad na maging mayaman. Tungkol dito, sumulat si Pablo kay Timoteo, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan, na samantalang ang iba ay nag-iimbot, sila ay nanggaligaw sa pananampalataya, at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, tumakas sa mga bagay na ito, at sundin ang katwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, kaamuan. Sa pamamagitan ng halimbawa at sa pamamagitan ng utos, ang embahador para kay Kristo ay, uutusan ng mga mayayaman sa sanglibutang ito, na huwag silang magmataas ng pag-iisip, o magtiwala sa mga kayamanan na walang katiyakan, kundi sa Diyos na buhay, na nagbibigay sa atin ng saganang lahat ng mga bagay, upang tamasahin, na sila'y magsaygowa ng mabuti, na sila'y yumaman sa mabubuting gawa, na handang magbahagi, maibiging mga agbigay alam, na nag-iimbak para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan laban sa panahong darating, upang mahawakan nila ang buhay na walang hanggan. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 10, 11, 17 hanggang 19. Ang mga karanasan ni Apostol Pablo at ang kanyang pagtuturo tungkol sa kasagreduhan ng gawain ng ministro ay pinagmumula ng tulong at inspirasyon sa mga nakikibahagi sa ministeryo ng Ebanghelyo. Ang puso ni Paul ay nag-alab sa pagmamahal sa mga makasalanan, at inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa gawain ng pagwawagi ng kaluluwa. Hindi kailanman nabuhay ang isang mas mapagtanggi sa sarili, matiyagang manggagawa. Ang mga biyayang natanggap niya ay pinahahalagahan niya ang napakaraming mga pakinabang na magagamit sa pagpapala sa iba. Hindi siya nawala ng pagkakataon na magsalita tungkol sa tagapagligtas o tumulong sa mga may problema. Sa iba't ibang lugar ay nagpunta siya, ipinangangaral ang Ebanghelyo ni Kristo at nagtatag ng mga simbahan. Saan man siya makatagpo ng pagdinig, hinanggad niyang labanan ang mali, at ibalik ang mga paa ng kalalakihan at kababaihan sa landas ng katwiran. Hindi kinalimutan ni Pablo ang mga iglesia na kanyang itinatag. Pagkatapos gumawa ng isang paglalakbay bilang misyonero, siya at si Bernabe ay muling binabaybay ang kanilang mga hakbang at binisita ang mga simbahan na kanilang itinayo, pumili mula sa kanila ng mga lalaki na kanilang sanayin upang magkaisa sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang bahaging ito ng gawain ni Pablo ay naglalaman ng mahalagang aral para sa mga ministro sa ngayon. Ginawa ng apostol na bahagi ng kanyang gawain ang pagtuturo sa mga kabataang lalaki para sa katungkulan ng ministeryo. Isinama niya sila sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero, at sa gayon ay nagkaroon sila ng karanasan na kalaunan ay nagbigay daan sa kanila upang mapunan ang mga posisyon ng responsibilidad. Nang humiwalay sa kanila, patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa kanilang gawain, at ang kanyang mga liham kay Timoteo at kay Tito ay mga katibayan kung gaano kalalim ang kanyang pagnanais para sa kanilang tagumpay. Ang mga bihasang manggagawa ngayon ay gumagawa ng marangal na gawain kapag, sa halip na subukang dalhin ang lahat ng mga pasanin sa kanilang sarili, sinasanay nila ang mga nakababatang manggagawa at inilalagay ang mga pasanin sa kanilang mga balikat. Hindi nakalimutan ni Pablo ang responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang isang ministro ni Kristo, o na kung ang mga kaluluwa ay mawawala sa kanyang bahagi dahil sa hindi katapatan, pananagutin siya ng Diyos. Kung saan ako ay ginawang ministro, ang pahayag niya tungkol sa Ebanghelyo, alinsunod sa dispensasayo ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, upang matupad ang salita ng Diyos, sa makatuwid bagay ang hiwaga na nalihim mula sa mga panahon at sa mga salit-saling lahi. Datapwat ngayon nahayag sa kanyang mga banal, na sa kanila'y ipahahayag ng Diyos kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na siyang si Kristo ay nasa inyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian, na aming ipinangangaral, na binabalaan ang bawat tao,
at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan, upang maiharap namin ang bawat tao na sakdal kay Kristo Jesus, na do'y nagpapagal din naman ako, na nagsisikap ayon sa kanyang paggawa, na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Kolosas Kapitulo 1 versikulo 25 hanggang 29. Ang mga salitang ito ay nagpapakita sa harap ng manggagawa para kay Kristo ng isang mataas na tagumpay, gayunpaman ang tagumpay na ito ay maaabot ng lahat na, inilalagay ang kanilang sarili sa ilalim ng kontrol ng dakilang guro, na natututo araw-araw sa paaralan ni Kristo. Ang kapangyarihan sa utos ng Diyos ay walang limitasyon, at ang ministro na sa kanyang malaking pangangailangan ay nagkulong sa kanyang sarili kasama ng Panginoon ay makatitiyak na tatanggapin niya ang magiging sarap ng buhay sa kanyang mga tagapakinig. Ipinakikita ng mga isinulat ni Pablo na ang ministro ng Ebanghelyo ay dapat na maging isang halimbawa ng mga katotohanang itinuturo niya, na hindi nagbibigay ng katitisuran sa anuman, upang ang ministeryo ay hindi masisi. Sa kanyang sariling gawain ay nag-iwan siya sa atin ng isang larawan sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Korinto. Sa lahat ng bagay ay sinasang-ayunan natin ang ating sarili bilang mga ministro ng Diyos, sa labis na pagtitiis, sa mga kapigatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihirap, sa mga hampas, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga pagpapagal, sa mga pagbabantay, sa mga pag-aayuno, sa pamamagitan ng kadalisayan, sa pamamagitan ng kaalaman, sa pamamagitan ng mahabang pagtitiis, sa pamamagitan ng kabaitan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng hindi pakunwaring pag-ibig, sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng baluti ng kabutihan sa kanan at kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at mabuting ulat, gaya ng mga magderaya, gayon may totoo, bilang hindi kilala, ngunit kilala, gaya ng namamatay, at narito, kami ay nabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan, at hindi pinapatay, gaya ng nalulungkot, gayon may laging nagagalak, bilang mahirap, ngunit nagpapayaman ng marami. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 3, 4 hanggang 10. Kay Tito ay sumulat siya, ang mga kabataang lalaki ay payuhan din na maging matino ang pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang huwaran ng mabubuting gawa, sa doktrina na nagpapakita ng kawalang kasiraan, kabigatan, katapatan, mabuting pananalita, na hindi maaaring hatulan, upang ang sumasalungat ay mapahiya, na walang masamang bagay na masasabi tungkol sa iyo. Tito Kapitulo 2 versikulo 6 hanggang 8. Wala nang higit na mahalaga sa paningin ng Diyos kaysa sa kanyang mga ministro, na humahayo sa ilang mga lugar ng lupa upang maghasik ng mga binhi ng katotohanan, na umaasa sa pag-aani. Walang sinuman kundi si Kristo ang makakasukat sa pagmamalasakit ng kanyang mga lingkod habang hinahanap nila ang nawawala. Ibinibigay niya sa kanila ang kanyang espiritu, at sa kanilang pagsisikap ang mga kaluluwa ay inaakay na tumalikod mula sa kasalanan tungo sa katwiran. Ang Diyos ay tumatawag sa mga lalaking handang iwan ang kanilang mga sakahan, ang kanilang negosyo, kung kinakailangan ay ang kanilang mga pamilya, upang maging mga misyonero para sa Kanya. At sasagutin ang tawag. Sa nakaraan ay may mga tao na napukaw ng pag-ibig ni Kristo at ng mga pangangailangan ng mga nawawala, ay iniwan ang kaginhawahan ng tahanan at ang lipunan ng mga kaibigan, maging ang asawa at mga anak, upang pumunta sa mga banyagang lupain, kasama ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga ganid, upang ipahayag ang mensahe ng awa. Marami sa pagtatangka ang nawalan ng buhay, ngunit ang iba ay ibinanggan upang ipagpatuloy ang gawain. Sa gayon, hakbang-hakbang ang layunin ni Kristo ay umunlad, at ang binhing inihasag sa kalungkutan ay nagbunga ng masaganang ani. Ang kaalaman sa Diyos ay malawak na pinalawak at ang bandila ng krus ay itinanam sa mga pag-anong lupain. Para sa pagbabalik loob ng isang makasalanan ang ministro ay dapat buwisan ang kanyang mga pinagkukunang yaman sa sukdulan. Ang kaluluwa na nilikha ng Diyos at tinubos ni Kristo ay may malaking halaga dahil sa mga posibilidad na nauna rito. Ang mga espiritual na pakinabang na ipinagkaloob dito, ang mga kakayahan na maaaring taglayin nito kung binibigyang sigla ng salita ng Diyos, at ang kawalang kamatayan na maaaring makuha nito, sa pamamagitan ng pag-asa na ipinakita sa Ebanghelyo. At kung iniwan ni Kristo ang 99 upang kanyang hanapin at iligtas ang isang nawawalang tupa, maaari ba tayong maging makatwiran sa paggawa ng mas kaunti?
Hindi ba't ang pagpapabi sa paggawa gaya ng ginawa ni Kristo, ang pagsasakripisyo gaya ng kanyang pag-aalay, isang pagtataksil sa mga sagradong pagtitiwala, isang insulto sa Diyos? Ang puso ng tunay na ministro ay puno ng matinding pananabik na iligtas ang mga kaluluwa. Ang oras at lakas ay ginugugol, ang pagsusumikap ay hindi nilalayuan, sapagkat dapat marinig ng iba ang mga katotohanang nagdulot sa kanyang sariling kaluluwa ng gayong kagalakan at kapayapaan at kagalakan. Ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa kanya. Binabantayan niya ang mga kaluluwa bilang isa na dapat magbigay ng isang account. Habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa krus ng Kalbaryo, pinagmamasdan ang itinaas na tagapagligtas, umaasa sa kanyang biyaya, naniniwala na siya ay makakasama niya hanggang sa wakas, bilang kanyang kalasag, kanyang lakas, kanyang kahusayan, siya ay gumagawa para sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga paanyaya at pagsusumamo, na may halong mga katiyakan ng pag-ibig ng Diyos, hinahangad niyang makakuha ng mga kaluluwa kay Jesus, at sa langit siya ay ibinilang sa mga tinawag, at pinili, at tapat. Apokalipsis Kapitulo 17 Versikulo 14. Dito nagtatapos ang Kabanata 34. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.